Dating Mayor Isko Moreno abay tinawag na sinungaling ng ilang mga supporters ni Hani Lacuna, ang present mayor ng Maynila. But before that, kung hindi ka pa nakapag-like, share, subscribe at follow sa ating Facebook page at hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Formal na nga po na nagpasa ng kanyang COC si Isko Moreno, ang dating mayor ng Maynila na kilala bilang Yorme, sa kanyang mayoral bid. Former Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso is seeking a mayoral comeback in the 2025 election as he filed his Certificate of Candidacy or COC on Tuesday. In Facebook post, Monday, Moreno announced that he will be running as a mayor of Manila City. Chi Atienza will be his running mate as a vice mayor. Sabi niya, samahan po ninyo akong muli. Let's make Manila great again. Dininig ko po ang panawagan ninyo. Tatakbo po akong mayor sa darating na halalan. The post read. Sabi niya, Moreno will be running against incumbent Manila City Mayor Hani Lacuna, his former ally and running mate in 2019 election. Lacuna filed her COC for mayor last Thursday. Lacuna previously said that Moreno informed her about his plan to return as the city of chief local executive. The former allies were recently caught up in a verbal exchange as the incumbent mayor said, "Don't come back" in Filipino when asked about the former mayor plan to return politics. So, asked about his reaction, Moreno said, "Peace be with you." So, nagkakaroon po talaga ng iringan between dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno at si Miss Hani Lacuna na siya namang presently mayor. Ganon din naman, nagpasa din po or nag-file na rin po ng kanyang COC ang aktor na si Joaquin Domagoso, ang anak po ni dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno, no? Nag-file na po siya bilang isa sa mga councilor sa District 1. At nakikita natin na medyo mainit po talaga, no, ang sagutan ni Mayor Hani Lacuna at ang dating mayor na si Isko Moreno. So sa kanila pong mga sagutan, sinabi nga ni Hani Lacuna na wag nang bumalik itong si dating mayor ng Maynila na si Yorme. Matatandaan po na sa pagtakbo ni Yorme noon sa kanya pong presidential election ay sinabi niya na formal niyang sinabi sa publiko na hindi na siya muling tatakbo pa kung hindi man siya papalarin na maging presidente. So dahil dito pinanghawakan ito ni Miss Hani Lacuna. Pero base po sa mga sinasabi ng ilang taga Maynila, no, na nakakaalam talaga ng pinagmula ng kanilang awayan, sinasabing si dating mayor ng Maynila, Isko Moreno po ang nag-decide at pinatakbo itong si Hani Lacuna. Kasi talagang yung suporta ni mayor dati, ni Yorme kay Hani Lacuna, talagang sobra talaga. Kumbaga talagang in-endorse niya ito pong si Hani Lacuna bilang mayora nga dito sa Maynila. Pero nagtataka po itong si Hani Lacuna kung bakit po babalik muli, na tila baga sinasabi ng ilang mga supporters ni Hani Lacuna na walang salita at sinungaling di umano si dating mayor ng Maynila na si Mr. Isko Moreno. A survey conducted by Octa Research said that Moreno would win Manila's mayoral race against Lacuna if the election were held from July 8 to July 10. Moreno would lead by 86% of votes while Lacuna garnered just 8%. So medyo mataas po yung puntos na nakuha po ni Mayor Yorme, no, versus po dito kay Hani Lacuna. Moreno ran for president in the 2022 elections and ranked fourth in the 10th month race. He also endorsed Lacuna mayoral bid in the same election cycle. So ang tanong nga ng marami, ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo naisipan itong si Mayor Isko Moreno or dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno na bumalik po dito po sa kanyang posisyon bilang isang mayor ng Maynila. So, according po sa news, sa kanyang interview, first time in the history of Manila, nagkaroon ng allowance ng senior citizen. So, nung panahon namin, butante hindi, nakuha hindi, may sakit o wala, makukuha pa rin nila retroactive. And one of the complaints ng senior citizen is pinupurpit pag hindi nakuha yung allowance. Ipinagdamdam talaga yun ng mga lolo't lola namin, mga nanay-tatay namin. Isa sa mga ni-raise up na problema or nire-raise up nitong si Isko Moreno kaya siya nagbabalik
para daw po maibalik yung benepisyo na inilaan niya para sa lahat ng mga senior citizen na naninirahan sa Maynila. If you're bona fide citizen of Manila as bilang isang or isa sa mga proyekto na talagang pinush nitong si dating mayor ng Maynila na si Isko na mabigyan ng benepisyo at allowance ang ilan sa mga senior citizen na naninirahan sa Maynila. Which is totoo naman na binibigay niya talaga yon. Nagbibigay siya ng allowance monthly, maging sa mga estudyante nagbibigay po siya. At the same time, sa special na araw po ng mga senior citizen ay pinapadala niya ito ng cake. Na ngayon po, base po sa survey, ay mukhang nagfe-fail itong si Mayor Hani Lacuna doon po sa part na yon. So yun po yung parang isa sa mga ibabalik ni Mayor or dating Mayor ng Maynila ni Isko Moreno, which is base naman po sa survey sinasabi na tumakbo or mula po ng iwan ni dating Mayor ng Maynila na si Isko Moreno ang Maynila ay wala na talaga, zero balance dahil sa dami ng kanyang mga pinagawang proyekto, no? Naiwan po talaga na walang budget itong si Dr. Hani Lacuna as mayor po ng Maynila. Kaya po talaga yung suffering na dinadanas nga ni Hani Lacuna bilang mayor, yun po yung mga naiwan na problema nitong si Isko Moreno, which is normal lang po yun kasi nasa posisyon po sila. Pero ang pinagtataka nila ay naubos nga po ang pondo ng Maynila hanggang sa naibenta na nga ang ilan sa mga property ng Maynila, which is in fairness naman no, bilang isang taga Maynila, may mga nagawa naman talaga itong si Mayor or si Yorme bilang Mayor po ng Maynila. Sobrang sipag niya na nag-iikot, halos hindi na nagpapahinga at talagang lahat po ng ikabubuti ng ating pong Maynila ay talagang naipakita niya talaga na nakapaglingkod siya ng tama. Kaya naman na malaki ang question nitong si Mayor Hani Lacuna. Inisip ko nga mga kadailanan kung bakit siya babalik dahil bago siya umalis ng Maynila ay nakapagklaro po sa amin ni Vice Yul at sa buong partido Asenso Manileño maging sa mga kababayan namin sa Maynila na hindi na po siya babalik. So ito ngayon ang ilan sa mga parang ikinagagalit ngayon ni Mayor Hani Lacuna kasi dati silang running mate, dati silang magkasangga, dati silang magkakampi, pero ngayon ay tila baga nag-iiringan sila sa posisyon. So kasabay nga nito, isa rin po sa mga tatakbo bilang mayor is si Mr. Sam Bersosa na ibinenta ang ilan sa mga mamahali niyang sasakyan para makapagpatayo siya ng isang ospital para po sa mga dinadialysis. So, ngayon, ang totoong laban ay makikita natin sa resulta this year 2025. So, kayo po, ano po ang inyong reaction patungkol dito? Comment down below. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEds TV. And also, I have my TikTok account which is DarEds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone.